Panibagong umaga at panibagong pagluluto na naman ang ating gagawin. Hello mga manay at welcome sa ating kusina. At ngayong araw magluluto naman ako ng pork caldereta. Kasi isa to sa pwede naming i-stack at pangalawa pwedeng pambaon ng aking anak na pumapasok sa tuwing umaga. Kaya naman tara, wag na natin patagalin. Bali dito meron akong pork kasim. Ayan, ito yung magandang parte ng baboy na pwede nating ikaldereta. Bali dito ay titimplahan natin to ng calamansi juice o pwede naman ang lemon. So tayo ay magbababad para mas malasa. Then syempre hindi pwedeng mawala, maglalagay din tayo ng pamintang pino para naman may palo ng konting anghang. Lalagyan din natin to ng soy sauce. So ganito yung ginagawa kong way kapag nagluluto talaga ng kaldereta, mapabaka man yan o baboy, masarap po talaga kapag binababad kasi mas nanunuot yung timpla sa karne, mas malasa. So dito nga ay minamassage ko lang to or kailangan natin haluin ng maigi para naman talagang kumapit dun sa laman ng karne. At ibabad natin ng mga at least 3 oras. Makalipas nga ang 3 oras, pwede na tayo magsalang ng ating kawali na paglulutuan. Papainitin lang natin to at pwede na natin lagyan ng mantika once na uminit na. Then once na mainit na yung ating kawali, naglagay ako ng mantika at isisir natin tong ating baboy. So ginagawa ko to para mas malasa talaga. Pero pwede rin naman na rekta, pero ako may ganito akong way na ginagawa pag gusto ko talaga na malasang malasa yung kaldereta na ating lulutuin. So, kailangan ganyan lang. Hindi naman totally na, iprito ng malala. So, kailangan meron lang siya ng spot ng sunog ng bahagya kasi nagbibigay din po yan ng talagang linamnam sa ating kaldereta. So, ulitin lang natin yung proseso na ginawa natin hanggang sa ma-sear natin lahat ng ating pork. So, isa rin to para nakakatulong na hindi malansa yung ating niluluto. Kasi pansin nyo or nakapag-try na ba kayo na may nakain na kayong lutong ganito, kaldereta na may may malansang something na ganon. So, ito yung magandang way. Yung isir ninyo yung inyong karne. Pagkatapos nun, wag na pong tanggalin yung ating mantika na pinaglutuan ng ating karne. Doon na rin tayo or dito na rin tayo magigisa ng bawang. So, mas mainam, marami talagang bawang sa pagluluto. At nakita nyo naman, mahilig po talaga ako magisa. Then, sundan na natin ang paglalagay ng ating sibuyas na pula para talagang matapang yung aroma. Pwede rin naman kayong gumamit ng puti, pero kung talagang wala, mas mainam talaga is pulang sibuyas yung gamitin natin. So, palalabasin natin yung aroma ng ating mga panggisa. Then, dito, ilalagay na rin natin yung kamatis at yung red bell pepper. So, isasabay ko siya sa pagsasangkot siya para talagang lumabas yung lasa. Dahil pipiga-pigain natin yan para lumabas din yung katas ng kamatis na ating nilagay. Then, once na nakikita ninyo na malambot na yung kamatis, kailangan na durug-durugin ninyo. Then, maglalagay tayo ng patis pampalasa at maglalagay din tayo ng tomato paste. So, tomato paste yung aking gagamitin dito. Baling isang maliit na pack na tomato paste, kalahati lang nun yung ating nilagay. Then, nagdagdag pa ako ng pamintang pino para talagang ma-pepper yung ating kaldereta na lulutuin. Sinasangkot siya natin yung tomato paste para nakakatulong din po yun para hindi kagad mapanis. At pangalawa, kahit paano, is males yung kanyang acid. Ganon. So, igisa lamang po ng maigi. Ganyan. Then, saka natin sundan ilagay yung ating nasir kanina na karning baboy. Kung hindi kayo kumakain ng karning baboy, pwede naman kayong gumamit ng baka. Marami akong recipe na to mga manay. Sa tagal ko nang nagluluto siguro. Yung mga nakasubaybay dito, pansin nyo, hindi nawawala kadalasan talagang niluluto si kaldereta. Kasi isa to sa mga paborito talaga dito sa bahay. Pagkatapos natin masangkot siya, maglalagay tayo ng liver spread. So, yung maliit na lata, kalahati lang nun yung inyong ilagay. Kasi itong ating niluluto ay hindi naman karamihan. Para din naman hindi rin nakakaumay. Sangkutsahin yung maigi, ganyan. Then, kailangan katamtaman lang din ng apoy para maiwasan na masunog. At sundan ang paglalagay ng pinagbabara ng karne natin kanina. Huwag nyo yun itatapon. Then, para sa last natin, maglalagay tayo ng tubig. So, ito yung makakatulong para tuluyang mapalambot natin yung ating karne. So, mas mainam na dagdagan kapag tingin nyo ay kulang pa sa pagpapalambot. Makalipas ang ilang minuto, susundan na po kagad natin ang paglalagay ng patatas at carrots. Kung mapapansin nyo dito yung mga gulay ko, ay hindi ko pinrito.
Kasi ayan, tinamad tayo. So, pwedeng ganito yung way ninyo. Kasi minsan may nagtatanong na, ayan, ipiprito pa, so mahaba yung proseso. So, pwedeng ganyan, rekta nyo na ilagay sa kalagitnaan ng pagluluto para naman hindi madurog yung inyong patatas at carrots. Sundan na rin ang paglalagay ng butter o di kaya pwede rin naman ang margarine. At dahil nga gusto natin may palo ng anghang, maglalagay tayo ng labuyo, o di ba? Masarap kumain ng kaldereta kapag may palo ng kick ng anghang, talaga namang mapaparami ka ng kain. So, nasa inyo naman kung gusto nyo lagyan, ito naman ay optional. Kung hindi kayo kumakain ng manghang, wag nyo pong lalagyan. Then, hahaluin po natin yan. Ng kaldereta na sinishare ko sa inyo, talaga namang yung sarsa pa lang, mapaparami ka na ng kanin. So, kapag ganito yung ulam, kadalasan natitikman natin to, di ba, ng mga bata ako, sa mga piyestahan, di ba? So, talagang pag fiesta, ito yung may kita mo kaldereta, menudo, igado, talaga namang napakasarap lang na pag sa probinsya ka nakakain ng ganito. Simple lang yung mga sahog na nilagay nila, pero bakit ang sarap-sarap kumain? At dito nga makalipas ang ilang minuto na ating pagluluto, malambot na yung ating karne, gayon din ang ating gulay, ay pwedeng-pwede na tong ihain sa ating pamilya. Lalo na kung nag-iisip ka ng panghanda at gusto mo talagang makatipid, mas mainam talaga na ikaw na ang magluto, mas makukuha mo yung tamang timpla na nais mo. At the same time, mas maraming makakakain sa inyo. At para naman sa pampalasa, kayo na po ang masusunod sa timpla na nais ninyo. Pwede kayo maglagay ng sugar kung gusto niyo na may palo ng konting tamis. At maglagay ng mga seasoning para mas malasa ang inyong kaldereta. O siya, tara, kain po tayo!